Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito, rest back time. Malala nyo si Colonel Hector Grijaldo na pinakulong nila ng more than 6 months. Rumes back na. Nirest backan niya si Congressman Abante. Ito, post ni Joey De Vibre. Colonel Grijaldo sued, sinampahan ng kaso. Sued Congressman Benny Abante for calling him a killer. Nako, matinding akusasyon yan. Sabi niya, killer ka? Ito si Abante kinasuhan. Buti nga sa'yo. News update. Cyber libel case isinampa ni Grijaldo laban kay Representative Benny Abante. Talo naman kasi yan eh. Hindi naman uupong congressman niya kung hindi dahil kay Garcia. Magkano kayang natanggap ni Garcia? O kaya baka hinimas-himas ni Abante. Ay, thank you Garcia. I owe you one. Hindi, baka lang may kasunduan kayo, wala ba? Nagtatanong lang. Ito important lesson din ito. Huwag kayong gagawa ng kalokohan dahil nasa power kayo. Isipin nyo, kinulong nyo to. 19th Congress, kinulong nyo to si Grijaldo. Ikaw ngayon na nakademanda. Anong gagawin mo ngayon pag upo ni BP Sara? Sip-sip ka ngayon kay BP Sara. Diba? Huwag kayong nangaapi palibhasa. Huwag nyong inaabuso yung kapangyarihan ninyo palibhasa kayong nakaupo. Hindi ka parating panalo, minsan talo. Talo ka naman talaga eh. Pasalamat lang kay... Kaya alam mo, pinaka-powerful ngayon na bukod dyan kay Tambi, si Garcia. Baka mamaya si Trillanes maging presidente bigla. Formal lang nagsampa ng reklamong cyber libel si Police Colonel Hector Grijaldo Jr. laban kay Congressman Benvenido Benny Abante Jr. sa Office of the City Prosecutor sa Quezon City. Sa tulong ni Go at ni Di Guzman Law Offices, nagsimula ang issue sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng panunumpa. Sinabi ni Grijaldo na sina Abante at Kong Dan Fernandez ay pinilit umano siyang kumpirmahin ang isang reward system para sa mga pulis. Tumanggi siya at iginiit na hindi siya makapagsasalita sa bagay na wala siyang personal na kaalaman. Ngunit sa panayam sa ANC 24/7 kasama si Karen Davila noong October 29-24, itinanggi ni Abante ang bersyon ni Grijaldo at paulit-ulit umano siyang tinawag na mamatay tao. Ayon kay Police Colonel Grijaldo, hindi lamang pang politika ang naging pinsala kundi personal at professional. Giit ng kanyang mga abogado, pasok ang pahayag sa lahat ng elemento ng cyber libel sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Dagdag pa ng reklamo, ang paninirang ito ay ginawa sa labas ng Kongreso at hindi saklaw ng parliamentary privilege. Kaya't malinaw umano na ito'y mapanirang puri na dapat panagutin si Abante sa ilalim ng batas. Kung ating matatandaan, nagkainita noon sa pagdinig ng Kongreso at Senado patungkol sa war on drug ng dating Pangulong Duterte. Baka hinimas-himas ni Abante. Ay, thank you Garcia. I owe you one. Hindi, baka lang may kasunduan kayo, wala ba? Nagtatanong lang. Ito important lesson din ito. Huwag kayong gagawa ng kalokohan dahil nasa power kayo. Isipin nyo, kinulong nyo to. 19th Congress, kinulong nyo to si Grijaldo. Ikaw ngayon na nakademanda. Anong gagawin mo ngayon pag upo ni BP Sara? Sip-sip ka ngayon kay BP Sara. Diba? Huwag kayong nangaapi palibhasa. Huwag nyong inaabuso yung kapangyarihan ninyo palibhasa kayong nakaupo. Hindi ka parating panalo, minsan talo. Talo ka naman talaga eh. Pasalamat lang kay... Kaya alam mo, pinaka-powerful ngayon na bukod dyan kay Tambi, si Garcia. Baka mamaya si Trillanes maging presidente bigla. I-declare ni Garcia. Next po. Tingnan nyo to si Gadon. Bakla pala to. Anong sabi ni Larry Gadon kay Kiko Barsaga? Imbestigahan si Martin Romualdez. For what? Hindi mo sinabi, Bobo! Kiko, Bobo! Kiko, Abnoy! Kiko, dapat
ikulong ka, idemanda ka. Yan lang ang sinabi mo kay Kiko sa dinami niyang binanggit. O, nahalata ka tuloy. Sabi niya, yun lang? Wala kang malutong na pagmumura ngayon? O baka natakot ka na rin sa akin? Lupit, no? Medyo, ako honestly, medyo weird si Kiko, okay? Pero effective eh. Ha? Sabi ko nga, you cannot argue with success. Di ba? May mga ganun eh. Kasi galing kami sa banda. Nag-handle ako ng banda. Minsan may mga weird talaga. Oo, iba sila magsalita, iba sila, hindi sila nakahalubilo. Ito naman sobra. Hyper, parang ano. Meron yung tahimik lang ganun. Pero sabi ko, kunwari hawak mo gitara, let your guitar do the talking. Parang kala mo weirdo-weirdo, di ba? Pero nung naggitara, abay mismo na, ibang klase. Ang tawag namin sa mga galing, halimaw. Pag tinawag ka sa banda na halimaw, ayan, naintindihan nila yan. Malupit yun. Parang ganito si Kiko, medyo weird, pero effective. Di ba? Isipin mo, tapang-tapang nito si Gadon, ha? Kung makasigaw yan. Pati Supreme Court, minumura. Oh, lumabas. Sabi ko nga, may naalala ko. Di ko nasasabi. May mga kaibigan akong ganon. Hoy, wag kayong magagalit. Nanonood kayo, ha? Kasi yung may mga kaibigan ako, ang tatapang. Pagdating sa ako, chope. Pagdating sa shota, under. Anyway, lahat tayo may kryptonite. Lahat tayo may di ba? May mga weakness. Ang kryptonite pala nito, lumabas yung pagkabading ni Gadon. Si Kiko lang. Effective talaga to si Kiko. Kakaiba. Idol na to parang isipin mo, puro may edad na yung mga kasama niya. Pero alam nyo, siya ngayon na nagsashine, ha? May bayag eh. Yung mga kasamahan niyang ibang congress dyan, wala tayo mimik. Kaya lang minsan kasi nagiging matapang ka kung wala kang baggage. Minsan yung tao kaya nagiging duwag kasi may bagahe. Gigets mo? Yung iba kaya tahimik kasi nakinabang. Baka mamaya ibalik, oy! Binigyan din kita ng 200 million, tumahimik ka na, hindi na kita isasali. Sa tumahimik ka na, enjoy your 200 million. And I will enjoy my 1 billion. Marami po kasing nakinabang. Hindi sila matapang, pero madungis din sila. Madungis din. Hindi man sila mabantot o madumi, may dungis din yung mukha nila. Ito, matapang to siguro, meron siyang, hindi naman siya perfecto, wala naman talagang perfecto, kaya lang matapang ito siguro dahil malinis eh. Magtatapang ka pag malinis ka. Lahat naman tayo may baho. Pero siguro, sabi ko nga, kung wala kang baho or bahid ng pagnanakaw, hindi ka adik, matapang ka eh. Tingnan mo ang Duterte. They are not perfect. Di ba? Alam naman natin ang baho ng Duterte. At hindi naman nila tinatago yun. Kalat naman sa Davao yun. Di ba? Pero dalawa, hindi mo pwede ibintang sa kanila. Pagnanakaw at droga. Marami silang nagawang mali, just like you and me. Pero kaya ka matapang kasi hindi ka pwedeng silipan ng nakaw eh. Kaya kita nyo, ang daming tameme, no? Ilan yung congressman ngayon? 300. Yung iba pinagtatanggol pa si Tambi. Yung iba may kumakalaban konti kay Tambi. Asa na yung iba? Tahimik lang, di ba? Ngayon nyo napapansin? Tahimik lang. Sige, go with the flow. Hindi sang-ayon kay Tambi. Hindi rin kinokontra si Tambi. Madungis din. Kaya ganun. Ito naman, tingnan ninyo, pinost ng ArcLight. News update. Kamara naglabas ng resolusyon para purihin si Romualdez. Grabe, no? Pati pagpuri kay Tambi may resolusyon. How pathetic you are, Tambi. Ang kakawa. Kakalungkot yung buhay mo. Ako ha. Ito hindi sa tayo nagpapaka-plastic. We all need money. We want to
to live in a comfortable life, beautiful house, beautiful car. Lahat beautiful. Pero honestly, hindi ako naiinggit kay Tambi. Sabi nga, kasi kung ang pera ay galing sa Diyos, you will get to enjoy it. May pagpapalang kasama. Yung mga anak mo, lumalaking tama, kasi naturuan mo. Diba? Yun ang masarap. Yun ang wealth. The next generation, naayos. Yung ganito, ang dami mo ng pera. Pati pagpuri sa'yo may resolusyon. Diba? May hindi organic eh. Anong naituturo mo dyan sa anak mo? Diba? Kung hindi magnakaw din. Yan yung sinasabing sumpa. Sabi nga nila, 70%, 80% na magiging ugali ng anak is what they see sa kanilang ama. Ano matuturo niyan? Unless, siyempre, that is a different story. Magkaroon ng divine intervention that, oops, kinatagpo ng Diyos and babaguhin ko buhay namin simula ngayon. Pwedeng ganon. Pero kung wala, magtutuloy. Pansinin nyo yung magnanakaw. Mga anak magnanakaw din. Pansinin nyo yung adik. Yung mga anak adik din. Diba? Especially yung tatay. Because they follow the father. Hindi nila alam na nasusundan nila yung tatay. Tapos may buhay kang ganyan. Ang laki ng bahay mo nakaharang. Bakit? Baka batuhin. Diba? Kaliwat kanan ng kaso mo. Paano ka makakatulog sa gabi pagka malakas ang ulan? Yung konsensyang ganon, yung may mamamatay sa baha. Tuwing babagyo, hindi ka matahimik. Ilan naman kaya mamamatay? Huh? Tapos ikaw nandun ka sa air condition room mo, maybe on a private jet. Diba? I don't know. Hindi nakakainggit eh. Hindi ilang taon na ba ito? Ilang taon ka na lang sa mundo? Pambihira. Kung maiimpyerno ka naman. Useless. Useless yung private jet mo. Sa impyerno, useless ang private jet. Aanhin mo yan. Diba? Hindi ko po sinasabing maimpyerno siya. Malay natin, at the end of his life, magbagong buhay. Sana nawa. No? Hindi natin wini-wish na mayroong maimpyernong tao. Bata, sabi ko nga, dapat tingnan natin yung mga bagay eh. Ito namang mga congressman, susunod din. Ba't ka naman gagawa ng resolusyon para purihin si Romualdez? Pambihira naman. Ang lulungkot naman ng mga buhay ninyo. Pati pagpuri ninyo, kailangan may bayad. Pati pagpuri ninyo, kailangan may utos. Diba nakakalungkot yung ganyang klaseng buhay? I mean, that is so shallow. Ang babaw niyan. Ang babaw ng karakter mo pagka ganyan na yung hinabol mo sa buhay mo, pambihira. Oh. Hindi ko maintindihan. Kaya nga naman, gahaman sa pera, gahaman sa power. Kasi ang babaw ng karakter. O maraming salamat po ha. Huwag pong kakalimutan. Again, konting lambing, like nyo yung video na ito at subscribe. At sana po subaybayan nyo yung mga susunod pa nating vlogs. Ingat lang po tayo ulit ha. Kita-kits po tayo sa rally. Kung saan man rally kayo, mayroong magrarally sa Japan, may magrarally sa Davao, may magrarally sa Liwasan. Just make sure na hindi infiltrated ng NPA and maging observant kayo sa paligid nyo. Kasi papasok silang talaga eh. Ito, rest back time. Malala nyo si Colonel Hector Grijaldo na pinakulong nila ng more than 6 months. Rumes back na. Nirest back niya si Congressman Abante. Ito, post ni Joey De Vibre. Colonel Grijaldo sued. Sinampahan ng kaso. Sued Congressman Benny Abante for calling him a killer. Nako, matinding akusasyon yan. Kaya, killer ka. So ito, may video yung pagpunta ni Colonel Grijaldo sa Office of the Prosecutor. I believe sa Quezon City man siguro ito. Yan. Ang gandang tignan si
Colonel Grijaldo na naka-uniforme. Back on his old cell. Ano? Yan na yung complaint sheet. So yung katabi niya, parang yan siguro ang abogado niya. Okay. So, ang gaba, dili magsaba. Kung anong itinanim mo, yun din ang aanihin mo. So, pinakamatagal na nakulong noong 19th Congress, ito si Colonel Grijaldo. May nabasa akong post o sino bang nagsabi nito Ay, si Senator ba to? Kuwan daw, nung nakakulong na si Colonel Grijaldo, no? Paulit-ulit daw siyang kinausap na para makalabas ka, bawiin mo yung sinabi mo noon. Tapos, ganito ang sabihin mo laban sa mga senador. Kailang, hindi siya nagpatinag. Pero mo yan, 6 months ka nakakulong, tapos walang sweldo, hinold ang sweldo, di, maapektuhan ang pamilya mo. So, easy way out, sundin na lang ang kagustuhan ng mga kongresista, labas na. Kailang hindi po ginawa ni Colonel Grijaldo. Kaya ako, saludo ako sa police officer nito. May paninindigan. Yung sabi ni Mr. Jason sa magkababayan, magkabarangay ata sila, kababayan. Simpleng tao lang daw ito, si Colonel Grijaldo. Hindi siya yung police dyan na, alam mo na, simple lifestyle lang. At talagang nakakabilib. Alam mo, ilang taon na lang mula ngayon, 2025, 26, 27, less than 3 years. Ano sa tingin nyo? Pag nagpresidente si VP Sara, ano ang kinabukasan ni Colonel Grijaldo? I hope magdilang anghel ako. Malaking pag-asa ito na maging PNP chief. Ano bang class niya sa PNPA? If I'm not mistaken, 98, 99 ba? So maghi-general pa ito sa next administration na panahon ni VP Sara. So panahon lang, weather ang tawag yan Nagdusa siya last year. Kaya pinakita niya ang katapatan niya sa serbisyo. Hindi siya nagpatinag. Pinakita niya na he's a man of principle. So nagtanim siya ng yung karakter niya. So, I'm sure, may magandang kinabukasan na naghihintay kay Colonel Grijaldo dito sa Philippine National Police. It's just a matter of time. Okay, kumustahin naman natin ngayon. Kumusta na si General Torre? On leave siya ngayon at ang alam ko, babalik siya tapos yung leave niya September 29. So, back to duty, kailang 4-star general na bituing walang nining. Kasi wala siyang posisyon. Floating. So, yung prinami sa kanya na government post na nung una sinasabi na anti-corruption body. Yun, nabuo naman ang independent commission on infrastructure. Kompleto na. So, ibig sabihin, wala na siyang lugar doon. So, ano ba yung government post na sinasabi noon ni Secretary John Vic Remulla? So, may babalikan pa ba siya, So kung wala na siyang government post na i-offer, palagay ko, hindi siya mag-early retirement. Hihintayin niya ang kanyang compulsory retirement March 2027. Ang tagal pa nun.
Halos sobra isang daw. Adi, kawawa ang incumbent PNP chief, hanggang 3-star lang siya. Tapos, nag-isang 4-star General Torre na wala namang ginagawa. Anyway, hindi naman first time nangyari yan. Kahit nga si Senator Lacson nung siyang nag-PNP chief, matagal-tagal din bago niya nakuha yung 4-star general niya kasi hindi rin nag-retire kagad yung pinalitan niya. So, good luck po, Colonel Grijaldo, sa kasong isinampan nyo kay Congressman Benny Abante. Bakit ka tinawag na killer? So, defamation, I don't know, anong klase ka. Hindi nga magandang At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.